Bayalala mo nga dumating ang motorsiklong ito at binibidyo pa ng may kanya. Titingnan natin kung ano ang issue talaga. Sa ating pag-iimbestiga, napag-alaman natin repa na ang dahilan talaga neto ay si Lolo Bear. Paano masabi? Ayon sa may kanya. Yes, you heard me right. Name drop na natin yan si Lolo Bear. At papalitan natin ang mga piyesang alam naman natin na hindi ito standard. Kakalasin natin yan. At bago natin kalasin to, check muna natin kung may kuryente lumalabas dito. Dahil may kuryente lumalabas sa kanyang ignition coil, dito naman tayo sa kanyang timing. Pwede kasing nag-mismatch ang crankshaft at ang kanyang camshaft. Well, check natin kung ano talaga ang pinanggalingan. Upon checking, walang oil dito sa kanyang cylinder head. Ano ba kasi pinagagawa mo, Lolo Bear? Dito nga ay nagduda na tayo at inulit natin ang tanong sa may kanya. Tinanong ko nga siya dyan kung si Lolo Bear ba talaga ang gumawa neto dahil talagang duda na ako. At ang tugon niya, hindi repa, ang totoo niyan, pinapanood ko sa YouTube yun si Lolo Bear. Idol ko yun eh. Tsaka kasama ka nga rin dun sa pinanood ko eh. Ibig bang sabihin niyan, ikaw lang ang nag-overhaul ng iyong makina? At ang tugon niya, alright. Natawa ako bigla. Anong sabi ko nga, baka naman hindi mo pinanood ng buo, nung lumabas yung ads ay iniskip mo. Yan tuloy nawala yung timing ng ngipin, yung timing chain natanggal doon sa ilalim. Baka naman nung nakita mo yung mga ads namin ni Lolo Bear, iniskip mo. At ang tugon niya, hindi repa, ang totoo niyan, naubusan lang talaga ako ng load, kaya nagbakasakali akong tumama ang ginawa ko. Shortcut method tayo, kalasin natin ang kanyang CVT parts. Dito kasi sa Gedli, pwede nating isabit ang kanyang timing chain at ang kanyang camshaft. Pwede nating i-timing ang dalawang yan, pero double check pa rin tayo, pwede kasing bago umandar ito ay umumpog ang kanyang mga balbula. Nabanggit din ng may kanya na talaga naman daw hindi ito umandar. Maraming beses nilang sinubukan at hanggang sa nalobat na lang hindi talaga siya umandar. So may chance talaga na kumalas ito ng kusa. Well, double check tayo dito sa ilalim, repa. Tanggalin lang natin ang starter clutch at ang kanyang starter wheel. Makikita na natin dyan ang kanyang timing chain. At dito, malalaman na natin ang status at kung ano ang dapat na next step nating gawin. Confirm! Kumalas nga ang kanyang timing chain dito sa kanyang crankshaft. Nung tanungin ko siya bakit niya in-overhaul ang kanyang makina, ang sabi niya ay nagpalit daw siya ng side bearing. At syempre, nagkarga na rin daw siya. Kinargahan niya daw ito. Yun nga lang, ngayon kinarga na sa Lalamove. Bukod sa kumalas na chain, may napansin tayong kakaiba. Nakita nyo ba yon? Yan nasa ilalim, yung chain guide na iyan. Mali ang napasukan, kumbaga baliktad na ipasok sa butas ng puwet. Baliktad na naipasok ng may kanya. Yan yung sinasabi kong iniskip mo kasi yung video nung nakita mo yung ads. Kaya baliktad mo tuloy na ilagay ang chain guide. Salute pa rin sa may kanya ng motorsiklong ito dahil tayo man bago natuto ay nag-umpisa muna tayong magkamali. Ang kagandahan dito, nagkamali siya sa sarili niyang motorsiklo. At kung may magalit man sa kanya, syempre pagagalitan niya lang ang sarili niya. At least walang ibang naapektuhan kundi siya lang rin naman. Halos nabuo niya naman ang motorsiklo. Yun nga lang talaga, meron lang siyang konting pagkakamali. Naubusan lang talaga daw siya ng load. O di kaya naman na-skip niya yon kasi may ads. Hindi, joke lang. After ma-check ang timing, testing naman. Syempre bago i-on ang susi, check muna kung may mga sasabit o biglang mag-i-stack up ba ang makina. At kung wala naman, on na ang susi at pakinggan na natin. At eto na nga, biglang namatay ang makina. May malaking tunog na parang may umpog. Sa kasamaang palad, na disgrasya pa nga ata. Mukhang ayaw nang umandar ng kanyang makina. Double check na lang tayo, repa, baklas ulit tayo kung ano ba talaga ang meron sa loob ng makinang ito. Di umano, kinargahan daw niya.
Kargado nga sa Lalamove ang motor na ito, semi-dome. Ayan na nga, bumabangga. Gawa natin ito ng paraan. At isa pa, pumapalo din ang kanyang valvula, kumbaga humahalik ng bahagya. Ayan o, medyo may tama. At para hindi humalik sa piston ang kanyang valvula, kinalas muna natin itong modified na camshaft niya. Pinalitan natin na TT-GR. Medyo tumahimik na ng bahagya, alright na daw yan ayon sa may kanya. At least narinig niyang umandar ang build niya. Kaya nga tinanong ko ang may kanya dyan kung alright ba tayo dyan? Alright.